siya sa isang de buena familia. Ang kanyang amang si Eddie Mercado ay isa sa mga iginagalang na MC sa telebisyon at tanghalan. Mapagmahal naman ang kanyang mga magulang at masaya rin ang kanyang naging kabataan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, napariwara pa rin ang kanyang buhay. Nasadlak siya sa magulo at marahas na mundo ng droga, maling pakikipagrelasyon at labis na kahirapan. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ng isang babaeng naligaw ng landas. Ngunit sa bandang huli, nahanap muli ang tamang daan. Ito po ang kasaysayan ng buhay ni Roberta Bobby Mercado. Shut up. Oh, ano? I can't. I can't stand any more of these lies. Ano? Aminin mo na! I said shut up! Oh! May babae nga ako. Is that what you want to hear? Masaya ka na ba? Kontento ka na ba? Bakit? Bakit? Bakit mo ginawa mo to? Bakit mo ginawa to sa akin? Bakit? Bakit mo ginawa to sa amin? Bakit mo ginawa to sa amin? Lumayas ka na, lumayas ka na. Baby, lumayas ka na. Walang iya ka! Bobby! Saan mo dadali si Bobby? Huwag mo kukunin I'm si tired Bobby! of this! Huwag mo kukunin si Bobby! Wala kang kukunin sa mga anak ko! Daddy, is it true? Mas mahal mo yung babae mo kaysa sa amin? Anak, that's not true. Please don't leave us, Daddy. Huwag mo kaming iiwan. I'm really sorry, Bobby. I'm really very, very sorry. Bagamat nagkahiwalay ang kanyang mga magulang, hindi naputol ang komunikasyon ni Bobby sa daddy niya. Nang mga panahong iyon, madalas isama ni Eddie si Bobby sa trabaho niya. Kaya maaga ring namulat si Bobby sa mundo ng showbiz. Brimming with youth, elegance, and sophistication. Are you okay, Bobby? Yes, Daddy. Yeah? Jojo, tapos na ba ako? Okay na po dito, Eddie. Okay, thank you. Pagkatapos ng show, punta tayo ng ice cream parlor. Ititreat kita. Gusto mo ba yan? Yes, Daddy. Yeah. I have something for you. What's this, Daddy? Open it. Wow! Is this for me? Of course. You see, on one side, pangalan ko. And on the other side, pangalan mo. Thanks, Daddy. Alam mo ba kung bakit ko pinagawa yan at binigay sa'yo? No, Daddy. Kasi gusto ko laging maisip na ako lang ang kaisa-isang lalaki sa buhay mo. Kahit anong mangyari. Thanks, Daddy. I love you. Oh, I love you. Mag-uumpisa na yung show. Huh? You wait for me here, huh? Okay? I'll be back after the show. Gusto mo? What's that? Magugustuhan mo to. Tol, sira ka pala eh. Dito Mercado. Dahil sa kanyang murang edad, madaling na impluwensyahan si Bobby.
At di naglaon, ang pagtikim niya ng marijuana noong siya'y 9 na taong gulang pa lamang ay nauwi rin sa ganap na adiksyon. Dahil malaking bulas, madalas ding mapagkamalan si Bobby na mas matanda sa kanyang edad. At noong naging 13 taong gulang na siya, nakilala niya ang isang papasikat na teen actor na itatago natin sa pangalang Paul. Nagkaroon ng relasyon ng dalawa, isang pagsasamang nabuo rin sa pagkalulong nila sa droga. Sabay tayo. One, Toast. 2, 2, 3. ba? Tama na. Sabi ito. Ano? Pakasal tayo? Pakasal tayo, tara! Gusto mo? Pakasal tayo. Kahit mga bata pa at wala pang muwang sa responsibilidad ng pag-aasawa, ikinasal sina Paul at Bobby sa huwes. Lingid sa kaalaman ng kanilang mga magulang. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, Hoy! Bumangon ka dyan! Bumangon ka dyan! Bumangon ka! Ano ba Bumangon ka! natulog yung tao eh? Hayop ka, ba't nasa ito? Ha? Akin to eh! Ako ang bumili nito, ba't nasa ito? Wala naman akong kinalaman dyan eh. Sinungaling ka? Ha? Pati ako gagaguhin mo? Ha? Aray, ano ba? Tatay ko, hindi ako sinasaktan ah. Eh, di doon ka sa tatay mo! Umalis ka na ngayon, ayoko na sa'yo. Ayos talaga ako! Umalis ka na! Umalis ka na! Ayusin mo yung gamit mo. Bobby! Bobby! Saan mo yung pintuan? Baba ka dito. Ano ba ginagawa mo dyan? Oh, Dad. Diyan ka na pala. Kamusta kay Rida niyo? Wala. Kaya naman konting pera oh. Panggasolina lang ng auto. Wala akong pera. Pagdating sa amin, wala kang pera. Pero pag sa Rida mo, marami. Pasok ka sa loob. Ano ba? Dito lang ako eh. Bakit mo ba ako pinapakialaman? Sabi na pasok ka sa loob eh. Dad, tama na please. Babi, pumasok ka na nga sa loob. Tigilan mo ako ah. Pumasok ka na. Ayoko kuya. Sana hindi ka na lang bumalik dito. Wala ka nang ginawa kundi magdala ng kahihiyan sa pamilya. Ako pa ngayon ang nagdadala ng kahihiyan sa pamilya natin. Dad, tama na. Please. Dad. Pa! Isa pa! Babi, tama na. Diba? Kung minsan gusto ko na nga rin umalis eh. Magpakalayo-layo. Tulad nung ginawa mo. Ba't di mo gawin? Ewan ko ba? Hindi lang siguro ako kasing tapang mo. Minsan ba naiisip mo parang sana hindi na lang ako pinanganak. Sana hindi na lang ako nabuhay. O kaya, yung sana napunta na lang ako sa ibang magulang. Siguro, no, kung nangyari yun sa atin, iba yung buhay natin ngayon. Alam mo, sira ka eh. Kaya, Di kung iba magulang natin, hindi tayo magkapatid ngayon. You have fun? yeah. Si Daddy. Huling-huli. Wait, yung clutch bag ko. Naiwan ko sa front desk. Okay. Balikan kita, ha? Kunin ko lang, sandali.
Sino kayo? Hindi mo kami kilala? Kami ang iyong konsensya. Eddie! Eddie! Huwag kang sumigaw. Walang makakarinig sa'yo dito. Walang makikialam. Sige ba? Eddie! Tulungan niyo ako! Naawa kayo! Bakit kami maawa sa'yo, ha? Naawa ka ba sa amin, ha? Nung ginagawa mo yung tatay ko sa akin? Bobby, Bobby, tama na! Si Daddy! Si Daddy! Bobby, tama na! Tika na! Tika na! Alona! Ano nangyari sa'yo? Sino gumawa nito sa'yo? Bye, Dad! Ano na? Nasa na? Bobby? Bobby, are you okay? Bobby? Bobby? Nagpasya ang ina ni Bobby na isama na lang ito sa Amerika upang doon ito makapagbagong buhay. Sa Amerika nga nahanap ni Bobby ang kapanatagan na matagal na niyang hinahangan. Pansamantala rin siyang natigil sa paggamit ng bawal na gamot. Nakahanap siya ng trabaho at unti-unting nalagay sa wasto ang buhay niya. Hanggang isang araw, Ma? Mami? Bobby, may bisita tayo. Sino? Hi, Bobby. What are you doing here? Actually, he's staying with us. He's here to stay. I'm sorry, Bobby. I hope you can forgive me. muling nabuo ang pamilya ni Bobby at namuhay sila sa Amerika ng ilang pang taon. Subalit may mga bagay na hindi talaga nagtatagal. Oh, what's the big celebration about? Vicky, akala ko ba... Ano ba? Ano nangyari sir? Lasing ka ba? Bobby, what's wrong with your mom? Well, I just saw you in the grocery with that Alona and your 3 kids. Niloko mo na naman ako! Oh, I can't believe! Are you gonna fool me again? Hindi mo kami maloloko! My God! Alam mo ba dito sa America? It's unfair! Unfair! Why are you doing this to us? Why are you doing this to us? Get out! Get out of here! We want you out of our lives then. Just get out. Just leave us. Leave us? Forgive me. Ilang beses ka na namin pinatawad. Pero niloko niyo lang ako.
Niloko mo si Mami. Niloko mo yung buong pamilya. Sinira mo yung buong pamilya natin. Wala nang pag-asa talaga eh. Wala nang pag-asa na mabuo tayo ulit. No. Bobby, don't. Walang kwenta yan sa'yo. Bobby. Inindihan ka rin, no? Ako kausap na. Si Dave nga pala. Dave Aguilar. Bobby Mercado. Hello. Mabilis na nahulog ang loob ni Bobby kay Dave. At pagkaraan lamang ng isang buwan, sa altar na uwi ang kanilang relasyon. Biniyayaan sila ng isang anak, si Zoe. At pagkaraan ng 10 taon, nagpa siyang bumalik sa Pilipinas ang pamilya. Dito muling magbubukas ang panibagong kabanata sa buhay ni Bobby. Good morning, honey. Hi, Kuya Dave. Ano? Kumain ka na. Sa opisina lang siguro may meeting ako eh. But you know what? Baka... I'm late. I have to go. Bye. Okay. Bye-bye. Ingat. Bakit di na ka makatingin? Wala lang. Pinipilit ko lang i-reconcile sa isip ko na yung dati kong ate na happy-go-lucky. Ngayon, ordinary mother na, tsaka wife. You know, Candy, get over it. People change, you know. Pero alam mo, minsan napapaisip din ako eh kung bakit nangyayari to sa akin. I mean, look at Dave, diba? Ang bait-bait. Napakasipag. Tapos mahal na mahal niya si Zoe. Parang ano eh, masyadong picture perfect. Yata totoo to eh. Ay, naku ate, yan ka na naman. Nagiging pessimistic ka na naman eh. Oh, bakit lang umihiti ng ganyan? Naalala mo ba yung Troy? Troy? Sinong Troy? Troy Pascual. Siya yung childhood sweetheart ko. Alam mo, nagkita kami ng isang araw sa grocery. Tapos may pamilya na rin siya, tsaka may mga anak. Oh, ano naman ngayon? Huwag ka maingay ah. Sa atin lang dalawa to. Niyaya niya akong lumabas. Nasisiraan ka na ba? Di ba pares kayo may asawa? Friendly date nga lang eh. Lingid sa kaalaman ng asawa, nakipagkita nga si Bobby sa childhood sweetheart niyang si Troy. At sa pagkikitang iyon, muling nanumbalik ang pag-ibig ni Bobby para sa dating kasintahan. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa ko yun sa asawa ko. Sarap talaga ang bawal. Naawa nga ako kay Dave eh. Parang he's just too perfect for me. Nabobor ka lang sa kanya. Ewan ko ba? Alam mo, bago tayo nagkita, pakiramdam ko, kontento naman ako sa sarili ko. Tsaka sa buhay ko. Alam mo, pag kontento ka na sa sarili mo, ibig sabihin nun, mamamatay ka na.
Ay, nako. Ano yan? Hindi mo ba nasusubukan to? Ano yan? Hindi ko nga alam kung ano yan, diba? Subukan mo. Oh. Okay yan. Sarap yan. Nakumbinsi ni Troy si Bobby na balikan hindi lang ang bawal na gamot, kundi pati na ang bawal na pakikipagrelasyon. Aalis ka? Out of town? Baka gusto mong kumain, ano? Oh, papahayan muna ako. Dave, stop it. Huwag kang umarte na parang hindi mo alam kung anong nangyayari. Tumingin ka sa labas. Kita mo yun? Kotse yun ni Troy. Hinihintay niya na ako. Magsasama na kami, Dave. Iiwan na kita. So you finally decided, eh? Good for you. For once, at least nalaman mo na kung ano talaga yung gusto mo sa buhay. Iiwan ka na ng asawa mo para sa ibang lalaki. Wala ka pa rin bang gagawin? Saktan mo ako! Dali! Saktan mo! Gumanti ka! Magalit ka naman! Ano ka ba? Tao ka ba? Bakla ka ba? Bakit ayaw mo magalit sa akin? Hindi ko kaya eh! Yan! Yan ang problema mo. Masyado kang perpekto. Masyado kang ideal. So, kaya ka nagsawa sa akin, ganun ba? Palibhasa kasi, hindi ka sanay na may matinong lalaki sa buhay mo, kaya ka nagkakaganyan eh. Hindi kita maintindihan eh. Pag sinasaktan ka ng lalaki, ayaw mo. Pag minamahal ka ng lalaki, ayaw mo rin. Ano ba talaga gusto mo? Bakit ba tuwing may maganda sa buhay mo, gusto mong sirain? Hindi ko alam. Hindi ko alam ba't ako ganito. Basta ang alam ko, I don't deserve you. Humanap ka na lang ng iba. Kung mas masaya ka sa piling nito. I guess I have to let you go. Pero hindi ako gaganti. Hindi ko gagawin yung ginagawa mo sa akin. Yung ginagawa mo sa amin. Sa amin. Hindi ako katulad mo eh. May puso ako. Eh, ikaw. May puso ka ba? Saan? Mommy, where are you going? Zoe, darling. Go back to sleep. Are you leaving now?
No, Zoe. Mommy is just going away for a little while. But I'll come back. I'll come back for you. You always remember. Mommy loves you. Mommy. Mommy. Come here, we go back to sleep. She's coming back. She's coming back. No, don't cry, please. No, she'll be back. She's gonna be back. Don't cry. Sino yan? Teka lang, natutulog yung tao eh. Asa kasama mo? Ito na tumaman! Wala yung matatan! Ano to? Ano to? Ano kasalanan namin? May warrant pa kayo! Ano ba pinagagawa nyo? Ito ang kasalanan nyo! Sige, dali na naman yan! Sige na! Sige na! Ay! Nakulong si Bobby dahil sa paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot. Samantala, ang kinakasama niyang si Troy ay nakapagpiyansa kaya nakalaya. Walang tulong na natanggap si Bobby mula sa kanyang amang si Eddie, bagamat halos araw-araw naman siyang dinadalaw ng kanyang ina sa kulungan. Makaraan ang ilang taon, nakalaya rin si Bobby. At dito niya lang nalaman na si Dave pala ang nagpakulong sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko makita ang anak ko. Umalis ka na dito. Pwede ba huwag mong guguloy ng araw ng mga tao dito? Akala ko ba hindi ka gaganti? Anong ganda magsasabi mo? Sinabi mo sa akin hindi ka gaganti. Na hindi mo gagawin sa akin ang ginawa kong pag-iwan sa inyo ni Zoe. Pero sino nag-set up sa akin sa mga pulis? Ikaw! Bakit mo ako nilalayo sa anak ko, ha? Ibang klase ka rin, ah. Pwede ba tigil-tigilan mo na yung pagbibintang mo sa amin ng daddy mo? Hindi naman kami yung rason kung ba't ka nagkakaganyan eh. You had a choice. Pero anong pinili mo? Pinili mo mag-drugs. Pinili mo yung lalaki na yun. Pinili mo sirain ang sarili mong buhay. Huwag bintang sa amin. Dahil kung ano man ang nangyayari sa'yo ngayon, kagagawan mo yon. Hindi ang ibang tao. Mommy! I miss you. Bobby? Bobby, kailan ka pa nakalaya? Nagkatiwala ako. Pinabayaan mo ako. Sabi mo sa akin, nilalabas mo ako ng kulungan, di ba? Bakit mo ako pinabayaan mabulok doon? Patawarin mo ako. Nagkagipitan lang eh.
Pero pwede pa naman tayo magsama. Yun ikaw gugustuhin mo. Bobby, mahal pa rin kita. Mahal pa rin kita. Muling nagsama sina Troy at Bobby, nagkaroon sila ng anak, si Miguel. Nasundan nito ng isa pang pagbubuntis na maglalagay kay Bobby sa mas matinding panganib. Mister, hindi niyo man lang po ba pinapa-prenatal check-up ang misis niyo? Hindi niyo man lang po ba nalaman na kambal ang dinadala niya? Ha? Hindi ko alam eh. Gipit kasi kami. Sandali lang ho, tatawagin ko ang doktor. Kailangan na ho niya mga anak. Natutuyan na ho siya ng tubig. Sandali lang ho. Sige. Troy, anong gagawin natin, Troy? Aalis na muna ako. Aalis na muna ako, Bobby. Ay, saan ka pupunta? Huwag mo naman ako iwan dito. Kailangan kong maghanap ng pera para pambayad dito sa ospital. Aalis na muna ako. Eh, si Miguel. Saan si Miguel? Nasa nurse station. Aalis na muna ako. Aalis na muna ako, Bobby. Troy, balik ka kagad, Troy. Troy, huwag mo ko. Give it a push. 1, 2, 3, push. Sige, Missy. Sige. 3, push. Alright. Malapit na. Relax. Breathing. And 1, 2, 3, push. Dok. Dok, sino pa siya? Dok, kamusta ang kambal ko? I'm sorry, Mrs. May nangyari. Bakit, Dok? Ano nangyari sa kanila? Hindi nag-survive ang dalawang bata. Paano nangyari yon? Hindi totoo yan sinasabi mo. Hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi ba tayo ang mga anak ko? Minahon ho kayo, Mrs. Troy! Mabin. Troy! Minahon ho kayo. Troy! Nasaan ako? Minahon lang ho kayo. Troy! Ano, dumating na ba si Troy? Wala pa eh. Hindi na babalik. Ate, isa pang problema. 72,000 bill mo. Pambayad ka ba? Wala eh. 72,000. Eh, paano ko mababayaran yun? Wala rin akong pera eh. Mabuti pa eh. Tanong na natin dun sa... Mami, hindi. Tanong na lang natin sa kanya. Mami, hindi. Hindi tayo mangungutang kay Daddy. Paano ko mababayaran yung 72,000 na yun? Ako, Tatakas ako. ano? Tatakas ako. Ano? Teka muna, mahuli ka. Kaya ko sarili ko. Si Miguel, dalhin nyo na. Mas mahahalata lang tayo pag sabay-sabay tayong lumabas. Kaya mauna na kayo. Paano yung mga anak mo? Babalikan ko na lang sila. Pag may pera na akong pantubos, papalibing ko sa isang papalibing ko silang maayos. Natakasan ni Bobby ang ospital, pati na ang mga utang niya rito. Ngunit hindi na niya muling nakita ang kambal na babaeng sanggol na iniluwan niya.
Bagay na hanggang ngayon dala-dala pa rin niya sa kanyang konsyensya. Tuluyan na ring napalayo si Bobby sa kanyang ama. Samantala, nagkabalikan sina Bobby at Troy. Muli, nagkaroon pa sila ng isang anak, si Gabriel. Walang hiya ka, Troy. Iniwan mo na naman kami sa ospital. Ano ka ba, alam mo? Kinailangan ko pa magmakaawa sa lahat ng tao para lang malabas tong anak mo. Saan mo dinala ang pera? Wala eh. Tinaya ako sa sugal. Akala ko madodoble. Hindi ko naman akalain na mamalasin ako. Kaya yun, natalo. Bakit mo naman pinagsugal yung pera na yon? Alam mo, pambayad natin yun sa ospital eh. Aanak-anakan mo ako. Tapos mag-iiwan ka lang. Dami mong pang sinasabi. Lumayas ka na lang dito. Magsama kayo ng mama mo. Ha? Ito ba gamit nyo? Nakahanda na? Ha? O yan! Dalhin mo na! Lumayas ka dito! Ito! Sama mo na rin yan! Lumayas kayo dito! Di ko kayo kailangan! Nagbalik si Bobby kasama ang dalawang anak sa poder ng kanyang ina. Nagtrabaho siya bilang manager ng bar na pagmamay-ari ng kanyang ina na nooy nakapangasawa ng isang foreigner. Yes, ma. Hindi. Pumunta lang po ako ng supermarket. Naubusan na kasi tayo ng supply sa bar. Anong oras kaya? Mga 5 siguro. 5 nandiyan na po ako sa bar. Sige, bye-bye, ma. Sorry. Naku, hindi. Ako na. Sorry, sensya ka na. Salamat, ah. Ako lang, walang ano man. Ako nga pala si Michael. Bobby. Hi. Parang namumukhaan At kita. di nga nagtagal, nahulog din ang loob ni Bobby kay Michael. Mama ko nga. Bobby, Ma, anong ginagawa mo rito? ako yata ang dapat magtanong yan. Hindi ba dapat inaasikaso mo yung bar at yung mga anak mo? Eh mukhang gusto mong ubusin yung mga oras mo dito eh. Ma, si Michael nga pala. Magandang gabi po. Wala na bang ibang lalaki sa mundo? Bakit ka sumama dyan? Anong mapapala mo dyan? Ma, mahal ko siya. Mahal na mahal niya rin ako. He makes me happy. Eh, ilang beses mo na sinasabi yan sa akin eh. Hindi ka pa rin natututo. You're hopeless. Well, thanks for being brutally honest. Bobby, anong ginagawa mo sa sarili mo? Hindi ka ba napapagod? Bobby! Lilipat na kami ni Arthur sa ibang kondominium. Isasama ko yung mga anak mo. Ano mo gagawin yun? Hindi mo pwede kunin ang mga anak ko sa akin. Bakit hindi? Pinapabayaan mo rin lang mga anak mo. Mas mabuting ako pa ang mag-alaga. Nanay nila ako. Hindi mo pwede gawin yun. Hanggat hindi mo pa naaayos yung buhay mo, wala kang karapatan maging ina sa mga anak mo. Mas pinili ni Bobby na sumama kay Michael kaysa alagaan ang kanyang mga anak. Kaya ang ina niyang si Vicky ang pansamantalang nag-aruga sa mga ito. Dahil parehong walang regular na trabaho, labis na kahirapan ang dinanas ni Michael at Bobby hanggang sa naging palaboy na sila sa kalye. Pare! Uy! Kamusta? Dito ka rin pala? Oo. Ay, asawa ko nga pala si Bobby. Si Rex, katropa ko. O anong gimmick nyo dito? Eh wala, pinaalis kami ng mga pulis doon sa Remedios Circle eh. Kaya dito kami napadpad. Kulo ko talaga yung mga pulis na yan eh. Mga tarantado yan eh. Buti pa sumama na lang kayo sa akin. Bakit? Ano meron? May jamming kami dun eh. Kasi nakadekwat ng wallet yung sa kasama namin. Kaya ayun, piyesta kami. Ano? Tara. Pero okay lang ba dyan sa misis mo? Ayos lang yan. O tara!
Mahigit 4 na taong namuhay sa kalye sina Bobby at Michael. At sa loob din ng mga taong yon, nagpabalik-balik si Bobby sa kanyang bisyo. Bobby! Bobby! Shh, Bobby! Asa na? Asan dilihensya mo? Wala eh. Ano wala? Kailangan ko nang bumata ka sana. Wala nga. Huwag kang makulit. Hindi pwedeng wala. Alam mo, ang sakit-sakit na nga ng puson ko. Ni napkin, wala tayong pambili. Wala nga, ang dilihin sa'yo. Tinataguan mo ako, no? Ha? Tinataguan. Matupang ka talaga eh, ha? Matupang mo eh. Pag meron ako, tigilan mo yan. pag meron ako, hihatiwan kita. Pag ikaw, sinusolo mo. Michael, Ha? Madupang ka talaga eh. nasasaktan ako. Ano ka na, Michael? Wala ka talaga eh. Ha? Asa na? Bigay mo sa akin. Bigay mo sa akin. Wala nga eh. Ha? Anong wala? Anong wala? Anong wala? Tingnan mo. Tingnan mo. Gilan mo nga. Hiwalayan kita. Hiwalay mo ako? Sige. Hiwalay mo ako? Dahil madalas siyang saktan ni Michael, nagpasya si Bobby na hiwalayan na ang nobyo. Bobby. Ma. Dito na kayo. Tagal kitang hinahanap. Nandito ka lang pala. Kasi nagkaroon ako eh. Nag-amends ako. Baka pwede pa utang naman. 7 pesos lang naman. Bobby! Diyan lang naman po sa kanto. Pag may kasama kayong pulis. I'm sorry. I'm sorry, Bobby. Kunin niyo na siya. Ha? Para makalain mo. Mama ba ang kasalanan? Wala nga. Kailan ginawa mo? Wala nga ang kasalanan. Ano ba? Ingat kayo, mamimiss ko kayong lahat. Ito na. Bye-bye. Anak. I'm sorry. I'm so sorry.
Dad. Dapat ako yung humingi ng tawad. Ang dami-dami kong ginawang masama sa inyo. You know I love you, no? I've always loved you. I love you too, Dad. Thanks so much. Alam ko mahirap yung magpatawad. Tsaka kalimutan lahat ng ginawa ko sa'yo. Pero may natutunan ako. Mas mahirap magpatawad ng sarili. Sana mapatawad yung ba? Sana maging okay lahat. We love you. We understand everything. At magmula ngayon, pag kailangan mo ko, nandito lang ako. Okay? Malaki ang naitulong ng rehab upang muling maibalik ni Bobby sa tamang landas ang buhay niya. Kasama ang mga anak, hinarap ni Bobby ang hamon ng pagbuo sa kanyang buhay na ilang ulit niya ring sinira. Ngunit kasabay ng kanilang pagbabagong buhay ay ang pagkakasakit ni na Eddie at Vicky. Inatake sa puso si Eddie at naging comatose, samantalang si Vicky naman ay nagka-lung cancer. I really want to go. You take care of my grandchildren. Huwag mo silang pababayaan. Huwag mo silang pababayaan. Huwag kayong maghihiwalay. Masaya ako. Nakita ko nagbago ang buhay mo. Really happy. You're so happy to go. I'm happy. Love you. Namatay ang ina ni Bobby nito lamang Abril. Samantala, matapos makomatose ng ilang buwan, nagising ulit si Eddie. Ngunit paralisado na ang kalahati ng kanyang katawan at hindi na rin nakapagsasalita. Basta na. Kamusta na ang lagay niya? Tuloy-tuloy pa rin ang therapy niya dito sa bahay. Gusto ko lang sana na humingi ng tawad. Sana mapatawad mo ko dun sa lahat ng ginawa kong masama sa'yo dati. Siya nga pala, ipinabibigay niya to sa'yo. Iwan ko muna kayong dalawa.
one side, pangalan ko. And on the other side, pangalan mo. Thanks, Daddy. Bobby, kamusta ka na ngayon? Mabuti naman, tita. My condolences on the demise of your mom. Hindi ko nalaman she passed away na pala. No? Anong epekto niya sa buhay mo ngayon, Bobby? Mahirap, na mawalan ng ina. But then, yung mga promises naman na pinangako ko sa kanya before she died, little by little nagagawa ko. May we know kung ano yung mga promises mo? I promised her I'll never leave my kids. I promised her we were gonna be okay. She was in a coma already when that happened. When I was talking to her, after that, she let go. Parang, i-assure mo i-assure siya ko lang siya na ang mga apo okay niya lang. will be... Bakit? Masyado ba siyang close sa mga anak mo? Mahal niya mga anak ko, tita. Mahal na mahal You know, she took care of them. How are you coping after your mother's death? It was hard, in the beginning when she died because, wala akong kahit na ano. Now I'm okay because I landed a job. I have a job now. I'm working for a prominent businessman here in Manila. We have a home. I could put my kids to school already. I mean, everything is done. So, prayers do work. Anong ambisyon mo sa mga anak mo? I want them to live out their dreams, Tita. Whatever it is that they... Because now, at a very young age, they have their dreams. Mommy, I want to buy you a house. I want you to have a swimming pool. And it's, I want them to live it out. This time, whatever mistakes that I thought my parents had with me, I will not Ayaw do mong to gawin them. sa kanila? No. Let's talk about your love life. I'd rather be single now, Tita. I have 2 kids, and I love them dearly. I'm not closing my doors. I'll just wait. If something comes, then fine. If nothing, then that's better. Whatever love that was there, that was lost, and that we cannot possess, reclaim, or fix, or whatever reason with it, at least it happened, diba? And I'm thankful that they came into my life. Anong matututunan sa buhay mo, Bobby, na gusto mong iparating sa ating mga televiewers? Una muna sa mga magulang. Never give up on your kids because meron din naman kaming mararating someday. There is a chance. There's always a big chance. And it's never too late for a new beginning. Another thing is that to admit your mistakes is easy. But to forgive yourself for what you've done is hard. But then once you've achieved that, it's smooth sailing from there. Bobby, you deserve congratulations. Thank you, Tita. Sa lahat ng pinagdaanan mo. Thank you. And now you're building your life with your children. We wish you all the best and all the luck, and I'm sure, ang mami mo nga, binabantayan ka na eh. I'm sure there's no way, I'm sure there's no way but to really, really go getting what you really want for your life. Thank you, Tita. Thank you very much na pinayagan mong o pinapulutan mong gamitin namin ang buhay mo para kapulutan ng inspirasyon ng ating mga televiewers. This is for you. Thank you very, very much. I'd like to thank GMA, Channel 7, and Magpakailanman for showing my life story. To all the friends, I can't name them, okay? You know who you are. Thank you for just being there for me. What did I say? Snooki, of course, who has taken care of me, my needs, my children's needs. Don't worry.
someday it will be payback time, Cookie. I love you very much. To my dad, I love you, Dad, you know. To my daughter, Zoe, I love you, I miss you. I'll see you soon. Ilang ulit man siyang nagkamali at naligaw ng landas, sa bandang huli, nahanap pa rin ni Bobby ang tamang daan. Patunay lamang na hindi pa huli ang lahat para sa mga taong bukal sa kalooban ang pagbabago at paghingi ng kapatawaran. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Anong landas ay tatahakin ko upang tayo'y di magkalayo? Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso.